Pagpasok ko noon sa mall sa gabi, iba na yung atmosphere. Kung sa umaga ang ingay-ingay, ang daming tao, nagsha-shopping, kumakain. Pero sa gabi, tahimik na. Ang area ko yung restroom sa ground floor malapit sa food court. 2 banyo, isa sa mga babae, isa sa mga lalaki. Kulay beige yung tiles noon, tapos yung ilaw fluorescent na sobrang liwanag. Yung halos mapapikit ka na sa sobrang puti. Simpleng banyo lang, Sir Jupiter. May mga stalls na medyo kalawangin na yung trangkaso, mga lababo, sabon na parang tubig na lang sa nipis, hand dryer na sobrang ingay dahil luma na. Tapos yung salamin. Yun yung pinakamalaki, parang buong dingding na siya. Malaki, malinis naman nun, pero may kakaiba talaga. Every night, pareho lang yung ginagawa ko. Linis ng toilet bowls, punas ng lababo, palit ng sabon, walis ng sahig, tapos pupunasan ko yung salamin. Grabe, ang daming dumi. Pero okay lang, trabaho. Tsaka iniisip ko na lang na para yun sa mga plano ko sa aking pamilya na baka sa susunod na sweldo makabili na ako ng bagong sapatos para sa bunso kong kapatid dahil ang tagal na niyang nagpapabili. Pero habang naglilinis ako noon, Sir Jupiter, hindi ko maiwasang mapatingin sa salamin. Ewan ko ba kung bakit, parang may something. Hindi naman siya marumi, pero parang may ibang reflection bukod sa reflection ko. Siguro pagod lang ako noon, o kaya dahil sa stress kasi malapit na yung due date ng renta namin noon. Alam mo kasi, Sir Jupiter, gipit din kami. Ganun lang yung trabaho ko noon, Sir Jupiter. Linis dito, punas doon. Pero hindi ko talaga alam na sa simpleng banyo na yun, magsisimula yung pinaka-nakakatakot na nangyari sa buong buhay ko. Pagkatapos ng gabing yun, Sir Jupiter, bumalik ako sa trabaho. Kinakamahan pero kailangan. Alam mo naman, kailangan kumita. Pero every time na papasok ako sa mall, hindi ko maiwasang kabahan. Feeling ko may nagmamasid pero wala naman. Nung gabing yun, gaya ng dati, dumiretso ako sa area ko, yung ground floor restrooms. Nagdasal muna ako saglit bago pumasok para kahit papaano kumalma ako. Kinuha ko yung mop, yung walis at yung mga cleaning supplies, tapos huminga ako ng malalim at pumasok. Amoy chlorine na naman, parang laging bagong linis, pero may kakaiba. Parang may amoy lupa na hindi ko maintindihan. Basta di ko maipaliwanag ng maayos, Sir Jupiter, pero sa pang-amoy ko alam kong may hindi pangkaraniwan noon. Unang nilinis ko ay ang toilet bowls, tapos yung lababo. Medyo madami ding tao nung gabing yun kaya mas madumi. Pero wala naman akong nakitang kakaiba. Hanggang sa dumating yung time na pupunasan ko na yung salamin. Habang pinupunasan ko yung salamin, Sir Jupiter, bigla akong nakaramdam ng hindi ko may paliwanag. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Tapos biglang tumayo yung mga balahibo ko. Parang may sumasabay sa pagpunas ko pero sa loob ng salamin. Parang may anino na gumagalaw pero sobrang bilis, isang kurap ko lang. Wala na. Sabi ko sa sarili ko noon, Janice, pagod ka lang. Kulang ka sa tulog. Pero hindi talaga ako mapakali. Pinagpatuloy ko yung paglilinis pero every few seconds sumusulyap ako sa salamin. Tinitingnan ko kung may gumagalaw ba, kung may kakaiba ba. Tapos nang malapit na ako matapos, nakita ko ulit mas malinaw na may isang anino na parang tao. Gumagalaw sa likod ko sa loob ng salamin. Hindi ko makita yung mukha pero alam kong nakatingin siya sa akin. Parang may matinding lungkot sa presensya niya, Sir Jupiter. Sobrang kinabahan ako, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong tumakbo pero parang may pumipigil sa akin. Parang nakapako yung mga paa ko sa sahig. Tinitigan ko lang yung salamin. Hinihintay kung anong mangyayari. Tapos, nawala na bigla yung anino. Parang bula, wala na.
Naiwan akong nanginginig at nagtataka. Ano ba to? Multo ba yun? Bakit ako pa? Tanong ko noon sa sarili ko kasi alam ko talaga na may nagpaparamdam. Pagkatapos noon, hindi na ako mapakali. Hindi na ako makapaglinis ng maayos. Gusto ko nang umuwi agad noon pero hindi pwede. Kailangan kong tapusin yung trabaho ko. Pero alam mo, Sir Jupiter, parang may nagbago sa akin pagkatapos noon. Parang hindi na ako yung dating Janice na walang pakialam. Natuto akong makiramdam sa paligid ko noon. Buong gabing yun, Sir Jupiter, para akong nasa alapaap. Hindi ako makapag-focus. Iniisip ko lang yung nakita ko sa salamin. Kung sino yun? Ano yun? Bakit nagpapakita sa akin? Pero wala akong nakuhang sagot dahil hindi ko rin noon alam kung totoo ba ang nakikita ko o likha lang ng katang-isip ko. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Paulit-ulit na sumasagi yung anino sa isip ko. At alam ko sa loob-loob ko noon na hindi pa yun ang huli. Pakiramdam ko kasi noon may kung anong gustong ipahiwatig o sabihin kung sino o anuman ang nagpaparamdam sa akin. Pagkatapos ng nangyari sa salamin, Sir Jupiter, parang mas naging conscious ako sa paligid ko. Mas naging alerto. Hindi na ako basta-basta naglilinis na parang walang nangyayari. Feeling ko kasi anytime may mangyayari na naman. Pagpasok ko, sobrang lamya ko dahil hindi ako nakatulog ng maayos. Nung gabing yun, medyo marami yung tao sa mall. May mga late night shoppers pa tapos may mga kumakain sa food court. Kaya medyo busy din ako sa paglilinis. Pero kahit busy ako, hindi nawawala sa isip ko yung anino sa salamin. Parang nakaukit na sa utak ko yung itsura niya, Sir Jupiter. Yung lungkot sa mga mata niya, hindi ko makalimutan. Habang naglilinis ako ng isa sa mga stall, Sir Jupiter, bigla akong nakarinig ng bulong. Mahina lang, parang hangin. Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi pero naririnig ko parang may bumubulong ng pangalan ko. Yung boses parang hirap na hirap, Sir Jupiter, tapos ang lamig sa tenga. Napatigil ako sa paglilinis. Kinabahan ako. Tumingin ako sa paligid pero wala namang tao. Ako lang mag-isa sa banyo. Yung tibok ng puso ko, Sir Jupiter, parang gusto nang kumawala sa dibdib ko sa sobrang bilis. Sabi ko sa sarili ko noon, imagination ko lang to, pagod lang ako. Pero hindi pa rin ako mapakali. Kaya lumabas ako ng stall at nagpatuloy sa paglilinis ng lababo. Kinuha ko yung basahan at pinunasan ko yung lababo pero nanginginig yung kamay ko. Pero habang nagpupunas ako ng lababo, narinig ko ulit yung bulong. Mas malakas na at parang mas malapit. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Parang umiiyak yung boses, Sir Jupiter. Parang nagmamakaawa. Nanginginig yung buong katawan ko, Sir Jupiter. Hindi ko na kinaya noon kaya tumakbo ako palabas ng banyo at pumunta sa security guard na malapit sa food court na si Manong Ben. Matagal na siyang nagtatrabaho doon sa mall na yun. Medyo mataba siya tapos laging nakangiti. Sabi ko sa kanya, Manong Ben, may naririnig po akong bulong sa loob ng banyo, parang may humihingi ng tulong. Hingal na hingal ako nung sinabi ko yun, Sir Jupiter. Parang gusto kong maiyak sa takot. Tawa lang yung isinagot sa akin ni Manong Ben. Sabi niya, Janice, pagod ka lang. Baka naman guding-gudi mo lang yun. Magpahinga ka muna kaya. Tapos tumawa pa siya ulit, Sir Jupiter. Parang pinagtatawanan niya ako. Kahit hindi siya naniniwala sa akin, bumalik pa rin siya sa banyo kasama ako. Pero pagpasok namin, wala na kaming narinig. Tahimik na ulit pero ramdam ko pa rin yung lamig, Sir Jupiter. Yung lamig na hindi ko maipaliwanag. Siyempre, sabi ni Manong Ben noon, O ano, sabi ko naman sa iyo, guni-guni mo lang. Tapos umalis na siya. Bago siya umalis, tinapik pa niya yung balikat ko. Sabi niya, magpahinga ka na lang, Janice. Parang awa lang yung nakita ko sa mga mata ni Manong Ben habang sinasabi niya sa akin yun. Naiwan akong
mag-isa sa banyo, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung maniniwala ba ako sa sarili ko o iisipin na lang na guni-guni ko lang talaga yon. Pero alam ko noon hindi ako baliw at mas lalong hindi ako nag-iimbento. Pero sa loob-loob ko, alam ko hindi ako nagkakamali. May naririnig talaga ako noon at hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano yun. Para kasing may kung anong nagtutulak sa akin, Sir Jupiter, para bang may responsibilidad ako. Buong gabing yun, mas lalong tumindi yung takot ko. Hindi lang anino yung nakikita ko, may naririnig na rin ako. Inisip ko noon, ano pang susunod na mangyayari at bakit sa akin pa nangyayari ang lahat ng yun? Pagka-uwi ko sa bahay, Sir Jupiter, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Paulit-ulit sa isip ko yung bulong sa banyo. Pero hindi lang naman yun ang gumugulo sa akin. Pagod na rin ako sa kakaisip kung paano namin mababayaran yung renta. Parang ang bigat-bigat ng problema ko, Sir Jupiter. Parang pasan ko ang buong mundo. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si nanay nagising pa. Naglalaba pa rin siya kahit halos madaling araw na, kahit pagod na siya. Patuloy pa rin siyang kumikilos para sa amin. "O anak, nandito ka na pala." Bati sa akin ni nanay. "Kumain ka na ba?" Nakita ko sa mga mata niya yung pag-aalala, Sir Jupiter. Alam kong nag-aalala siya sa akin. "Hindi pa po, Nay." Sagot ko, "Pero pagod po ako, matutulog na lang ako." Hindi ko kayang sabihin noon sa nanay ko yung tungkol sa multo, Sir Jupiter. Ayokong mag-alala siya. "Sandali lang, anak," sabi ni nanay. "May sasabihin ako sa iyo." Bigla akong kinabahan. Alam ko kasing may problema si nanay pag ganoon siya magsalita. Parang may bumabara sa lalamunan ko. Anak, hindi pa tayo nakakabayad ng renta," sabi ni nanay. "Malapit na yung due date pero wala pa tayong pera." Halos hindi ko marinig yung sinabi niya, Sir Jupiter. Parang huminto yung mundo ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi lang multo yung problema ko, pati financial problem. Ang hirap ng buhay namin noon, Sir Jupiter. Parang walang katapusan yung paghihirap. "Nay, huwag po kayong mag-alala," sabi ko kay nanay. "Maghahanap po ako ng paraan. Baka pwede ako mag-overtime sa trabaho o kaya maghanap ng ibang trabaho." Sinabi ko yun kahit hindi ko na alam kung paano ko gagawin. Gusto ko lang pagaanin yung loob niya. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ni nanay. "Alam kong kaya natin to, basta magtulungan lang tayo." Hinawakan niya noon ang kamay ko, Sir Jupiter. Ramdam ko yung pagmamahal niya, yung lakas niya. Pero kahit sinabi ni nanay yun, alam kong nag-aalala pa rin siya. At alam kong ako yung inaasahan niya. Ako yung inaasahan niya para maging matatag, para maghanap ng solusyon. Pagkatapos namin mag-usap ni nanay, pumasok ako sa kwarto ko. Humiga ako sa kama. Pero hindi pa rin ako makatulog. Iniisip ko yung multo sa mall, yung problema sa renta, at yung responsibilidad ko sa pamilya ko. Pero sabi ko noon, hindi ako susuko. Hindi ako papayag na maghirap ang pamilya ko. Hindi ko alam kung paano ko malalagpasan ang lahat ng yun noon, pero alam kong kailangan kong maging matatag para sa pamilya ko. Pagkatapos ng gabing yun, Sir Jupiter, parang mas dumoble yung pagod ko. Bukod sa trabaho, bukod sa problema sa buhay, dagdag pa yung takot dahil sa mga nangyayari sa mall. Pero wala akong choice noon. Kailangan kong magtrabaho, kailangan kong maging matatag para sa pamilya ko. Nung gabing yun, mas tahimik yung mall. Halos walang tao. Parang sinadya, para mas matakot ako, pero hindi ako nagpapadala sa takot. Sabi ko sa sarili ko noon, "Janice, trabaho lang to. Wala kang dapat katakutan." Nanginginig yung kamay ko habang sinasabi ko yon. Hindi ko alam kung bakit, Sir Jupiter, pero parang mas kinakabahan ako kaysa dati.
Habang naglilinis ako, hindi ko maiwasang mapatingin sa salamin. Para talagang may magnet na humihila sa mga mata ko. Gusto kong pigilan pero hindi ko kaya, parang may ibang puwersa na kumukontrol sa akin. Tapos bigla na lang nakita ko siya. Sa loob ng salamin, malinaw na malinaw. Hindi na anino, hindi na bulong. Yung mukha mismo, isang babae. Maputla, madilim yung mga mata, tapos parang umiiyak. Amoy bulok na bulaklak yung banyo, Sir Jupiter. Tapos ang lamig-lamig, parang yelo yung lamig, Sir Jupiter. Tagos sa buto. Yung hininga ko halos makita ko sa sobrang lamig. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung itsura niya, Sir Jupiter. Basta nakakatakot. Parang may matinding lungkot at galit sa mga mata niya. Parang gusto niyang humingi ng tulong pero hindi niya alam kung paano. Yung mga mata niya, Sir Jupiter, parang may kinikim-kim na sobrang sakit. Yung buhok niya, mahaba, kulay itim, pero parang tuyot. Tapos may nakatakip na ilang hibla sa mukha niya. Napatigil ako sa paglilinis noon. Hindi ako makagalaw. Nakatitig lang ako sa kanya at siya rin nakatitig sa akin. Para kaming nag-uusap pero walang salita. Yung tibok ng puso ko, Sir Jupiter, parang gusto nang sumabog. Bigla siyang nagsalita. Mahina lang pero rinig ko. Tulungan mo ako. Yung boses niya parang galing sa hukay. Sobrang nagulat ako, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong sumagot pero walang lumalabas na salita sa bibig ko. Parang may bumara sa lalamunan ko. Parang may kamay na nakatakip sa bibig ko. Tapos bigla siyang lumapit sa salamin. Sobrang lapit, halos magkadikit na yung mukha namin. Nakita ko yung mga detalye ng mukha niya, Sir Jupiter, yung mga pilat, yung mga pasa. Parang sinaktan siya. Tapos may dugo sa gilid ng kanyang labi. Bigla siyang ngumiti, isang ngiting nakakatakot, isang ngiting parang may masamang binabalak. Napasigaw ako, Sir Jupiter, isang sigaw na galing sa puso ko. Tumakbo ako palabas ng banyo at hindi na ako lumingon pa. Hindi ko na iniisip yung trabaho ko noon. Ang gusto ko lang makalayo sa kanya. Hindi ako bumalik sa mall nung gabing yun. Nagpasabi na lang ako na masama yung pakiramdam ko pero ang totoo sobrang takot ako. Takot na baka sundan niya ako. Takot na baka saktan niya ako. Pero mas natatakot ako noon na baka may gusto siyang ipagawa sa akin na hindi ko kaya. Alam ko noon, pagkatapos ng nangyaring yun, wala na akong takas. Kailangan kong harapin yung multo sa salamin. Kailangan kong malaman kung ano yung gusto niya. Kahit ikamatay ko pa. Kahit na magbago pa ang buhay ko ng tuluyan noon, pero paano ko gagawin yun, Sir Jupiter? Paano ko haharapin ang isang multo? Hindi ko alam kung may pag-asa ba ako noon. Hindi ako pumasok sa trabaho kinabukasan, Sir Jupiter. Hindi ko na talaga kinaya. Sobrang takot pa rin ako sa nangyari. Pero alam ko hindi ako pwedeng magtagal sa bahay. Kailangan kong harapin yung takot ko. Kailangan kong malaman kung bakit ako ginugulo ng multo. Kaya nung sumunod na gabi, bumalik ako sa mall. Kinakabahan pero determinado. Pagpasok ko, dumiretso ako sa locker room para magpalit ng uniform. Doon nakita ko si Aling Marta, yung isa kong katrabaho. Si Aling Marta, matagal siyang nagtatrabaho sa mall at parang nanay ko na rin siya. Si Aling Marta, Sir Jupiter, medyo kulubot na yung mukha niya pero laging nakangiti. Tapos laging may daladalang rosaryo. Janice, anak, ba't hindi ka pumasok kahapon? Tanong ni Aling Marta. May nangyari ba? Nakita ko sa mga mata niya yung pag-aalala. Alam kong nag-aalala siya sa akin. Hindi ko alam kung sasabihin ko noon sa kanya yung tungkol sa multo, Sir Jupiter. Pero naisip ko noon baka alam niya kung ano ang nangyayari. Baka may alam siyang tungkol sa mall na hindi ko alam. Kaya kinuwento ko sa kanya ang lahat, Sir Jupiter. Tungkol sa anino sa salamin, tungkol sa bulong, tungkol sa mukha ng multo. Kinuwento ko sa kanya lahat ng takot at pagtataka ko. Nakinig lang si Aling Marta, Sir Jupiter. Hindi siya nagsalita, pero nakita ko sa mukha niya
na seryoso siya, na parang alam niya yung pinagdadaanan ko. Hinawakan niya yung kamay ko habang nagkikwento ako, Sir Jupiter. Parang sinasabi niya noon na hindi ako nag-iisa. Pagkatapos kong magkwento, huminga ng malalim si Aling Marta tapos nagsalita siya. Janice, anak, sabi niya, matagal na akong nagtatrabaho dito sa mall. Marami na rin akong narinig na kwento tungkol sa mga multo dito. Yung boses niya, kalmado lang, Sir Jupiter, pero may bigat. Kwento? Tanong ko. Anong klaseng kwento, Aling Marta? Sinabi niya sa akin na may kwento daw tungkol sa mga kaluluwang hindi matahimik. Tapos, Sir Jupiter, bigla siyang tumigil tapos tumingin siya sa paligid. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Takang-taka po talaga ako noon, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko kailangan kong alamin lahat. Ang ibig kong sabihin, Janice, sabi ni Aling Marta, baka yung multo na nakita mo sa salamin ay humihingi ng tulong. Baka may gusto siyang ipagawa sa iyo. Baka may gusto siyang ipahanap. Baka may gusto siyang sabihin. Napatulala ako sa sinabi ni Aling Marta. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako, pero sa loob-loob ko parang may sense yung sinasabi niya. Parang yun yung sagot sa lahat ng tanong ko. Parang may puzzle na nabuo sa isip ko. Pero anong gagawin ko, Aling Marta? Tanong ko. Hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan. Agad na sinabi sa akin ni Aling Marta noon, Sir Jupiter, na hindi niya ako pwedeng sabihan kung ano ang dapat. Pero yung ngiti niya noon, kakaiba. Pagkatapos naming mag-usap ni Aling Marta, Sir Jupiter, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Dumiretso ako sa area ko, yung restrooms sa ground floor. Pero bago ako pumasok, huminga muna ako ng malalim. Sabi ko noon, kailangan kong maging matapang. Kailangan kong harapin yung multo. Pagpasok ko sa banyo, walang pinagbago. Malamig pa rin, tapos amoy bulok na bulaklak. Pero hindi na ako natatakot kasi alam ko hindi ako nag-iisa. Alam kong may tutulong sa akin. Sinimulan ko yung paglilinis pero hindi ako nag-focus sa trabaho. Ang focus ko, yung salamin. Tinitingnan ko kung may lalabas na naman na anino. Kung may maririnig na naman akong bulong. Pero wala. Tahimik lang. Parang walang nangyari. Parang naghihintay siya ng tamang oras. Pagkatapos kong linisin yung toilet bowls at yung lababo, humarap ako sa salamin. Tinitigan ko yung reflection ko. Nakita ko sa mga mata ko yung takot pero nakita ko rin yung determinasyon na alam kong kaya ko yun. Multo? Sabi ko, alam kong nandyan ka. Gusto kitang tulungan. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong ipagawa. Kinakabahan ako habang sinasabi ko yun noon, Sir Jupiter. Pero kailangan kong magpakatatag. Wala pa rin nangyari. Tahimik pa rin, pero hindi ako sumuko. Patuloy akong nagsalita. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong gusto mo. Hindi kita iiwan. Para naman matahimik na rin ako. Ilang sandali ang lumipas noon, Sir Jupiter. Narinig ko ulit yung bulong, mas malakas na at mas malinaw. Hanapin mo. Hanapin mo. Nagtataka ako noon kung anong ibig niyang sabihin sa sinabi niyang hanapin ko raw. Kaya naman, Sir Jupiter, imbes na matakot, napangunahan ako noon ng curiosity. Hanapin mo yung singsing nasa ilalim ng sahig. Yung boses niya, Sir Jupiter, parang hirap na hirap. Singsing? Sa ilalim ng sahig? Tanong ko. Saan parte ng sahig? Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin noon, Sir Jupiter, para akong baliw na nagsasalita mag-isa noon. Pero hindi na siya sumagot. Nawala na yung bulong at tahimik na ulit. Pero hindi na siya sumagot. Nawala na yung bulong at tahimik na ulit. Pero alam ko noon, Sir Jupiter, na may clue na ako. Alam ko na kung ano ang gagawin ko.
Hahanapin ko yung singsing sa ilalim ng sahig. Pero ang tanong ko noon, saan ako magsisimula? Paano ko noon hahanapin yung singsing? At bakit kailangan kong hanapin yun? Pagka-uwi ko sa bahay, Sir Jupiter, mas lalo akong nag-alala sa problema namin sa pera. Kasi nga hindi ako nakapagtrabaho nung isang gabi kaya mas kumonti yung kita ko. Parang ang hirap-hirap kumita ng pera, Sir Jupiter, noon, lalo na ang daming problema. Nakita ko noon si nanay na nagluluto ng hapunan. Sardinas na naman. Pero kahit sardinas lang yung ulam namin, masaya pa rin ako. Kasi magkakasama kami, si nanay, Sir Jupiter. Kahit pagod na noon, hindi pa rin nawawala yung ngiti niya. Anak, kumusta yung trabaho mo? Tanong ni nanay. Sinabi ko noon na okay lang ako pero hindi ko sinabi sa kanya yung tungkol sa multo. Magpahinga ka ng maayos, anak, ha? Sabi ni nanay. Sinabi ko noon na kaya ko naman at nakakapagpahinga naman ako pero alam ko, kahit magpahinga ako, hindi pa rin mawawala yung takot ko. Kasi alam ko, may naghihintay sa akin sa mall at kailangan ko siyang tulungan. Pagkatapos kong marinig noon yung sinabi ng multo, Sir Jupiter, hindi ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit sa isip ko yung singsing at yung sa ilalim ng sahig. Sabi ko noon, paano ko hahanapin yun? Saan ako magsisimula? Parang sirang plaka na paulit-ulit yun sa utak ko. Kinabukasan, kahit pagod, pumasok pa rin ako noon sa trabaho. Alam kong kailangan kong hanapin yung singsing, kailangan kong tulungan yung multo. Pakiramdam ko noon may obligasyon ako sa kanya, Sir Jupiter. Parang hindi ako mapapakali hanggat hindi ko siya natutulungan. Pagpasok ko sa mall, dumiretso ako sa banyo. Medyo luma na, tapos may mga crack na, tapos ang dumi-dumi, parang hindi nalinis ng matagal. Tanong ko noon, paano ko malalaman kung saang parte ng sahig nakatago yung singsing? Sabi ko noon, hindi ko naman pwedeng sirain lahat ng tiles, baka mapagalitan pa ako. Baka tanggalin pa ako sa trabaho. Bigla kong naalala yung sinabi ng multo na nasa ilalim, kaya naisip ko noon, ibig sabihin kailangan kong tumingin sa ilalim ng sahig. Nag-isip ako ng nag-isip noon, Sir Jupiter. Hanggang sa may naisip ako na baka may mga tiles na maluwag na pwedeng tanggalin. At sabi ko noon, yun na lang ang pag-asa ko. Kaya sinimulan ko noong kapakapain yung mga tiles. Isa-isa kong tinapik para malaman kung may maluwag. Naghanap ako ng kahit anong senyales, kahit maliit lang, kahit crack, kahit bakat. Sobrang tagal kong ginawa yun, Sir Jupiter. Parang inabot ako ng ilang oras. Yung likod ko sumasakit na. Yung mga kamay ko nangangalay na pero hindi ako tumigil. Sabi ko noon kailangan kong magpatuloy para matapos na ang mga bagay na yun. Hanggang sa may naramdaman ako. Isang tile na parang maluwag. Hindi siya kasing tigas ng ibang tiles. Parang may bakante sa ilalim, parang may sikretong tinatago. Kinabahan ako noon, Sir Jupiter. Sabi ko, ito na kaya yun? Dito kaya nakatago yung singsing? Parang gusto kong umatras noon, Sir Jupiter. Parang gusto kong tumakbo pero hindi ko kaya. Kumuha ko noon ng matulis na bagay sa cleaning supplies ko. Isang lumang screwdriver. Ginagamit ko yon para tanggalin yung mga dumi sa mga sulok. Yun lang ang meron ako, Sir Jupiter. Yun lang yung pwede kong gamitin. Dahan-dahan kong ipinasok yung screwdriver sa gilid ng tile tapos sinimulan kong tanggalin. Sobrang hirap, Sir Jupiter. Parang ayaw matanggal. Pero hindi ako sumuko. Patuloy kong tinanggal hanggang sa bumigay yung tile. Natanggal ko siya. Narinig ko yung tunog ng tile na bumabagsak sa sahig. Tumingin ako sa ilalim ng sahig. Madilim, malikabok pero may nakita ako isang bagay na kumikinang, parang liwanag sa dilim. Kinuha ko yung bagay na yun noon at tama nga ako, singsing nga. Isang lumang singsing na ginto pero hindi basta-basta singsing, Sir Jupiter. Sobrang ganda, sobrang elegante. Pero parang may kakaiba sa singsing, Sir Jupiter.
Parang may nakaukit na pangalan, parang may sikretong nakasulat sa singsing. Hindi ko maipaliwanag pero labis talaga akong na-curious noon. Hinanap ko yung pangalan na nakaukit sa singsing kahit medyo madumi, pero kahit papaano nabasa ko. Isabela. Yung mga letra, Sir Jupiter, parang isinulat gamit ang dugo. Pagkabasa ko ng pangalan na Isabela noon, Sir Jupiter, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Parang may kung anong enerhiya na dumaloy sa katawan ko, parang kinuryente ako tapos biglang sumakit yung ulo ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang pamilyar sa akin yung pangalan na yun. Parang narinig ko na dati pero hindi ko maalala kung saan. Parang may memorya na gustong bumalik pero hindi ko maalala. Tinitigan ko yung singsing. Ginto siya pero hindi siya gaanong makintab. Tapos may mga gasgas siya na parang sinadya. Parang may kwento yung singsing, Sir Jupiter. Parang may pinagdaanan. Sa gitna ng singsing may bato, kulay pula na parang ruby. Pero hindi siya kasing kinang ng ruby. Parang dugo na natuyo. Bigla narinig ko ulit yung bulong, parang nasa tabi ko lang siya. "Dalhin mo sa kanya," sabi ng multo. Yung boses niya, Sir Jupiter, parang nagmamakaawa. "Dalhin ko sa kanya? Kanino ko dadalhin?" Tanong ko. Naguluhan ako noon kasi hindi ko naman alam kung sino ang tinutukoy niya. Hindi rin ako manghuhula para malaman kung sino yun, pero hindi na siya sumagot. Tahimik na ulit. Naiwan niya akong naguguluhan at nagtataka. Tumingin ako sa paligid. Ako lang mag-isa sa banyo pero feeling ko may nagmamasid sa akin. Para bang may nakatingin. Parang may mata na nakatutok sa akin. Hindi ko alam noon kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung kanino ko dadalhin yung singsing. Hindi ko alam kung sino si Isabela. Ang dami kong tanong noon sa isip ko, Sir Jupiter. Parang gusto nang sumabog ng utak ko noon. Pero alam ko hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong malaman kung anong nangyari kay Isabela. Kailangan kong tulungan yung multo dahil alam ko noon na hindi niya ako titigilan. Kaya nagdesisyon akong umuwi dahil kailangan kong magpahinga. Kailangan kong mag-isip at kailangan kong maghanap ng sagot. Pero bago ako umalis, binalik ko yung tiles sa sahig. Ayoko kasing may mag-isip or may maghinala sa akin. Pagka-uwi ko noon sa bahay, hindi ko sinabi kay nanay yung tungkol sa singsing. Ayoko mag-alala siya at mas lalong ayokong madamay siya sa problema ko. Pero bago ako matulog, tinitigan ko muna yung singsing. Hinawakan ko siya, dinama ko yung lamig niya. Parang may koneksyon ako sa kanya at parang may nakaraan kami. "Sino ka ba, Isabela? Bakit kailangan kitang tulungan?" Tanong ko noon sa sarili ko. Pagkagising ko kinabukasan, Sir Jupiter, yung singsing agad yung naalala ko. Parang dikit na talaga siya sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit pero feeling ko noon kailangan kong malaman kung sino si Isabela. Parang may kung anong puwersa na humihila sa akin para alamin yung tungkol sa kanya. Kaya naisip kong pumunta sa library noon. Inisip ko na baka may mga lumang newspaper doon na pwedeng makatulong sa akin. Parang detective lang, Sir Jupiter, ang lagay ko noon. Parang nagiging Jane Marple ako. Pagdating ko noon sa library, naghanap ako ng mga archive ng mga lumang newspaper. Buti na lang marunong akong gumamit ng computer kaya mas madali akong nakahanap. Pero kinakabahan pa rin ako noon kasi baka wala akong makita at baka masayang yung oras ko. Nag-search ako ng pangalan na Isabela sa mga newspaper na published nung mga lumipas na taon. Tagal ko rin naghanap, Sir Jupiter. Parang ang daming Isabela sa mundo. Tapos yung iba, patay na. Hanggang sa may nakita ako. Isang article tungkol sa isang babaeng nawawala. Ang pangalan niya, Isabela. Parang tumigil yung mundo ko noon, Sir Jupiter. Parang may bumuhos na malamig na tubig sa akin. Binasa ko yung article. Sabi doon si Isabela, isang young businesswoman na nawala bigla noong dekada na ang nakalipas.
Last seen siya sa mall kung saan ako nagtatrabaho. Hindi ako makapaniwala, Sir Jupiter. Parang panaginip lang. Sabi rin doon, hindi pa rin natatagpuan si Isabela hanggang ngayon. Walang lead, walang clue, parang bigla na lang siyang naglaho. Unresolved case, Sir Jupiter. Hindi nabigyan ng hustisya. Hindi rin kumalat sa social media at sa mga tao kasi hindi nabigyan ng pansin. Isa lang siyang negosyante na walang koneksyon. May picture din ni Isabela sa article. Tinitigan ko yung mukha niya. Maganda siya, maputi, matangos ang ilong, mahaba ang buhok na kulay brown, tapos nakasuot siya ng pulang dress. Pero parang may lungkot sa mga mata niya. Yung ngiti niya parang pilit lang. Bigla kong naalala yung multo sa salamin. Yung mukha niya parang kahawig ni Isabela. Napaisip ako noon, hindi kaya siya si Isabela na nasa article ang multong nagpapakita sa akin? Hindi kaya yung multo yung kaluluwa ni Isabela? Tumingin ako sa article. May description din ng mga gamit ni Isabela nung nawala siya. Sabi doon may suot siyang singsing na ginto na may ruby sa gitna. Parang nanlamig yung katawan ko noon, Sir Jupiter. Hindi na ako nagduda. Dahil alam ko na, yung multo sa salamin, si Isabela yon at humihingi siya ng tulong sa akin para malaman kung ano ang nangyari sa kanya, para mabigyan siya ng hustisya. Pero naisip ko, bakit ako? Bakit ako yung pinili niya? Ano ba ang meron sa akin at bakit ako yung nakakakita sa kanya? Bakit ako yung nakakarinig sa kanya? Alam ko noon kailangan kong malaman kung anong nangyari kay Isabela. Kailangan kong malaman kung sino ang may kagagawan ng pagkawala niya. Kailangan kong maresolba ang kaso niya lalo na nung nakita ko yung huling pangalan na nakalista sa newspaper. Siya ang nakakita at huling kasama ni Isabela nung araw na nawala siya. Pagkabasa ko ng pangalan, Sir Jupiter, parang biglang nagdilim ang paningin ko. Parang may galit na pumasok sa loob ko. Parang gusto kong sumigaw, Sir Jupiter, at parang gusto kong manakit. Yung pangalan na yun kilalang kilala sa mall noon. Si Mr. Ramirez, yung manager ng mall. Yung laging nakangiti, yung laging nagbibigay ng bonus sa mga empleyado, yung parang ang bait-bait na tao. Pero sa likod ng ngiti na yon, may tinatago pala siyang sikreto. Isang sikreto na may kinalaman sa pagkawala ni Isabela. Sabi sa article, si Mr. Ramirez ang huling nakakita kay Isabela nung araw na nawala siya. Nagkausap daw sila sa office niya. May business meeting daw sila pero hindi ako naniniwala. Alam kong may iba pang nangyari. Pagkatapos ng meeting, hindi na nakita si Isabela. Parang tinangay ng hangin, parang naglaho na parang bula. Pero hindi ako naniniwala na basta na lang siyang naglaho. Pakiramdam ko may kinalaman si Mr. Ramirez sa pagkawala ni Isabela. Pakiramdam ko may tinatago siyang sikreto at kailangan kong malaman kung ano yun. Kaya nagdesisyon ako noon, Sir Jupiter, na babalik ako sa mall. Magtatrabaho ako ulit, magpapanggap akong walang alam, pero sa likod ng pagpapanggap na yon, mag-iimbestiga ako. Sisiguraduhin kong malalaman ko yung katotohanan. Hahanapin ko yung ebidensya, kakausapin ko yung mga taong malapit kay Isabela. Susundan ko si Mr. Ramirez, gagawin ko ang lahat para malaman kung ano ang nangyari kay Isabela. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman yung katotohanan. Hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya si Isabela dahil pakiramdam ko noon obligasyon ko na tulungan siya kahit wala naman talaga akong kinalaman sa kanya. Siguro nadala lamang ako ng awa o kuryosidad pero hindi ko malaman ang tunay kong rason noon kung bakit eager ako na malaman ang totoo. Bago ako umalis noon sa library, kinopya ko muna yung article tungkol kay Isabela. Inisip ko noon na baka kailangan ko yon para sa investigasyon ko. Pagka-uwi ko sa bahay, tinago ko yung singsing ni Isabela sa isang safe place para hindi mawala. Tapos humiga ako sa kama noon
Pero hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung mukha ni Isabela, yung pangalan ni Mr. Ramirez, yung singsing, yung multo. Parang ang gulo-gulo ng isip ko noon, Sir Jupiter. Pero kahit ang gulo-gulo ng isip ko noon, may isang bagay na malinaw sa akin. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong tulungan si Isabela. Kinabukasan, Sir Jupiter, bumalik ako sa mall. Kinakabahan pero determinado. Kailangan kong magtrabaho, kailangan kong mag-imbestiga. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol kay Isabela. Pagpasok ko sa locker room, nakita ko si Aling Marta. Nginitian niya ako na parang alam niya yung pinagdadaanan ko. Parang sinasabi niya na kaya ko yun, pero may lungkot din sa mga mata niya. "O Janice, anak, buti naman bumalik ka," sabi ni Aling Marta. Ramdam ko yung pag-aalala niya sa akin, lalo na at siya ang itinuring kong nanay sa trabaho. "Opo, Aling Marta," sabi ko. "Kailangan ko pong magtrabaho eh." Hindi ko sinabi noon sa kanya na mag-iimbestiga ako, Sir Jupiter, dahil ayokong madamay siya at baka mapahamak pa siya. Nagpalit ako ng uniform at pumunta sa area ko, yung restroom sa ground floor. Pagpasok ko, ramdam ko ulit yung lamig. Simulan ko yung paglilinis noon pero hindi ako nag-focus sa trabaho. Ang focus ko si Mr. Ramirez. Ang nasa isip ko noon, kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa niya. Kailangan kong malaman kung saan siya pumupunta. Parang predator na naghahanap ng prey. Ilang sandali ang lumipas nung araw na yun, nakita ko si Mr. Ramirez na naglalakad sa hallway. Nakasuot siya ng suit na kulay itim at mukhang busy. Sinundan ko siya noon, Sir Jupiter. Dahan-dahan lang para hindi niya ako mapansin. Pumunta siya sa office niya, yung malapit sa entrance ng mall, at isinara yung pinto na parabang mayroon siyang itinatago. Naghintay ako sa labas ng office niya noon. Tinitingnan ko kung sino yung pumapasok at lumalabas. May ilang empleyado na pumasok pero saglit lang. May dalang papeles tapos lalabas agad. Hanggang sa may nakita akong pumasok. Isang babae. Maganda, maputi, mahaba ang buhok. Tapos nakasuot siya ng pulang dress na katulad nung suot ni Isabela nung araw na nawala siya. Para siyang doppelganger ni Isabela. Kinabahan ako noon, Sir Jupiter. Naisip ko noon na hindi kaya siya yung susunod na biktima? Hindi kaya may binabalak na masama si Mr. Ramirez? Parang may masamang kutob ako noon na parang may mangyayaring masama. Sabi ko noon kailangan kong kumilos, kailangan kong pigilan si Mr. Ramirez, pero naisip ko, paano? Paano ko siya pipigilan? Hindi naman ako pulis. Nag-isip ako ng nag-isip. Hanggang sa may naisip ako. Sabi ko noon magpapanggap akong maglilinis. Papasok ako sa office niya. Titingnan ko kung ano ang ginagawa niya. Nasa isip ko noon na kailangan kong magpanggap at kailangan kong maging matapang. Kumuha ako noon ng mop at bucket tapos kumatok ako sa pinto ng office niya. Nanginginig yung kamay ko habang kumakatok. "Pasok!" sabi ni Mr. Ramirez. Yung boses niya parang walang emosyon, parang robot lang. Binuksan ko yung pinto at pumasok. Nakita ko noon si Mr. Ramirez na nakaupo sa desk niya. Tapos yung babae nakatayo sa harap niya habang nakangiti. Pero parang kinakabahan ako noon. Parang may gustong sabihin sa akin yung babae, pero hindi niya magawa. "Magandang gabi po, Mr. Ramirez." Bati ko. "Maglilinis lang po ako." Nanginginig yung boses ko that time, Sir Jupiter. Parang anytime iiyak ako. "Sige, Janice," sabi ni Mr. Ramirez. "Maglinis ka lang." Tinitigan niya ako noon, Sir Jupiter. Para bang may binabalak. Parang sinusuri niya ako at tila gusto niyang malaman kung ano ang alam ko. Sinimulan kong maglinis noon pero ang totoo tinitingnan ko yung babae. Tinitingnan ko kung ano ang ginagawa ni Mr. Ramirez. Nakita ko yung babae na may hawak na papel na parang kontrata. Tapos nakita ko si Mr. Ramirez na nakatingin sa babae. Tapos ngumiti siya. Isang ngiti na hindi ko gusto. Isang ngiti na parang may masamang binabalak.
Tapos sinabi niya, "Don't worry, everything will be alright." Habang naglilinis ako noon, Sir Jupiter, hindi ako mapakali. Tinitingnan ko yung babae, tinitingnan ko si Mr. Ramirez. Ramdam ko yung tensyon sa loob ng office. Ilang sandali ang lumipas noon nang salita si Mr. Ramirez. "So, Miss Cruz, ready ka na bang pirmahan ng kontrata?" Yung boses niya, Sir Jupiter, parang nang aakit. Nanginginig yung kamay ng babae habang kinukuha yung ballpen. Tumingin siya sa akin. Yung tingin niya noon, Sir Jupiter, hindi ko makakalimutan na parang sinasabi niya na tulungan ko siya. Alam ko noon na hindi ako pwedeng magpatumpik-tumpik, Sir Jupiter. Kailangan kong kumilos agad. Kailangan kong pigilan si Mr. Ramirez. At parang may nagtutulak sa akin noon na kailangan kong iligtas yung babae. Kaya nagpanggap akong nadulas. Bumagsak ako sa sahig tapos natapon yung tubig sa mop. Desperado na ako noon, Sir Jupiter, at yun na lang ang naisip ko. Nagulat si Mr. Ramirez at yung babae noon tapos tumingin sila sa akin. "Janice, ano nangyari? Bakit naman hindi ka nag-iingat?" Tanong ni Mr. Ramirez. Galit yung boses niya noon, Sir Jupiter, na para bang gusto niyang manakit. "Sorry po, Mr. Ramirez." Sabi ko, nadulas lang po ako. Nagkunwari akong nasaktan noon pero sa loob-loob ko dasal ako ng dasal. That time, Sir Jupiter, tumayo si Mr. Ramirez at lumapit sa akin. Sinabi niya sa akin noon, Sir Jupiter, na siya na raw ang bahala doon. Hinila niya ako noon. Ang sakit at ang higpit ng hawak niya sa akin pero hindi ako umalis. Hinawakan ko yung kamay ng babae. Agad kong binalaan yung babae na huwag siyang pipirma sa kontrata kung ayaw niyang mapahamak. Nagulat si Mr. Ramirez. Hinila niya ako palayo sa babae. "Ano bang sinasabi mo, Janice?" Sabi niya. "Baliw ka na ba? Sinisiraan mo ako?" Hinawakan ko yung babae at hinila ko palabas ng office. Sinabihan ko siya noon na lumayo na siya at huwag nang babalik. Galit na galit si Mr. Ramirez noon sa akin. Hinawakan niya yung braso ko at hinila niya ako papasok ulit sa office. "Anong ginawa mo?" Sigaw niya. "Siraulo ka, sinira mo yung plano ko." Tinulak niya ako sa sahig noon. Tumama ang ulo ko. Hindi ako makatayo noon at parang nahilo ako. Lumapit si Mr. Ramirez sa akin. May kinuha siyang kutsilyo sa desk niya. Isang malaking kutsilyo, Sir Jupiter. Matulis, kumikinang at parang gusto niya akong patayin. Hindi ko magawang sumigaw noon dahil ang office niya ay noise-proof. Nakasarado pa ang pintuan kaya naman wala akong nagawa noon kundi ang magdasal. "Alam mo na ang sikreto ko," sabi niya. "Hindi kita pwedeng hayaang mabuhay." Yung mga mata niya noon, Sir Jupiter, puno ng galit at kasamaan. Itataas na sana ni Mr. Ramirez yung kutsilyo noon para saksakin ako, Sir Jupiter, nang biglang bumukas yung pinto ng office. Nagulat si Mr. Ramirez, napatingin siya sa pinto at ganoon din ako. Pero Sir Jupiter, nung oras na yon hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Nakatayo sa pinto yung multo. Si Isabela, nakasuot siya ng pulang dress na suot niya sa picture na nakita ko sa article, pero mas maputla siya at mas nakakatakot. Hindi makagalaw noon si Mr. Ramirez. Nakatitig lang siya kay Isabela, parang natuod siya sa kinaroroonan niya that time. Lumapit si Isabela noon kay Mr. Ramirez. Dahan-dahan lang. Parang lumulutang siya. Ang lamig-lamig, Sir Jupiter, at parang nasa freezer ako. "Bakit mo ginawa sa akin to?" tanong ni Isabela. Yung boses niya, Sir Jupiter, parang galing sa hukay. Hindi sumagot si Mr. Ramirez noon. Kita ko sa mga mata niya na natakot siya. Nanginginig yung buong katawan niya. Lumapit pa si Isabela hanggang sa halos magkadikit na yung mukha nila. Nakita ko yung galit sa mga mata ni Isabela na tila ba galit na matagal na niyang kinikimkim. Segundo lang ang lumipas noon. Sumigaw si Mr. Ramirez, isang sigaw na nakakabingi na parang hayop na kinakatay. Pagkatapos sumigaw, bumagsak si Mr. Ramirez sa sahig at nawalan siya ng malay. Tumingin sa akin noon si Isabela at nginitian niya ako. Isang ngiti na malungkot pero may saya na parang nagpapasalamat. Tapos bigla siyang naglaho na parang bula.
Naiwan akong nakahiga noon sa sahig. Hindi ko alam kung anong nangyari dahil parang panaginip lang ang lahat ng mga oras na yon. Pero alam ko noon, Sir Jupiter, na totoo yung mga nangyari. Nakita ko si Isabela. Tinulungan niya ako at nagpakita siya para iligtas ako. Tumayo ako noon, nangangatog pa ang mga tuhod ko, lumapit ako kay Mr. Ramirez. Tinitigan ko siya at ramdam ko noon naggalit ako sa kanya pero naawa rin ako. Kinuha ko yung phone ko at tinawagan yung pulis. Sinabi ko sa kanila ang nangyari. Sinabi ko sa kanila noon na si Mr. Ramirez ang may kagagawan ng pagkawala ni Isabela. Dumating yung mga pulis at inaresto si Mr. Ramirez. Dinala siya sa presinto para imbestigahan. Bago umalis yung mga pulis, tinanong nila ako kung paano ko nalaman yung tungkol kay Isabela. Kinuwento ko sa kanila ang lahat. Tungkol sa multo sa salamin, tungkol sa singsing, tungkol sa newspaper article. Siyempre hindi sila naniwala sa akin, sabi nila gawa-gawa ko lang daw yun. Pero hindi ako nagalit. Alam ko sa sarili ko na totoo yung sinasabi ko at tinuro ko sa kanila ang salamin at tiles kung saan ko doon nakuha ang singsing. Siyempre binigay ko rin yung singsing sa kanila para ebidensya. Pagkaalis ng mga pulis, bumalik ako sa locker room. Kinuha ko yung gamit ko at sabi ko noon magre-resign na ako at hindi na ako babalik sa mall. Pero bago ako umalis noon, nakita ko si Aling Marta. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Ramdam ko ang suporta niya. "Salamat, Janice," sabi ni Aling Marta. "Salamat sa pagtulong kay Isabela." Nagulat ako noon kasi parang alam niya ang lahat. Nginitian ko lang si Aling Marta. Matapos noon, umalis na ako at hindi na ako lumingon. Pagkaalis ko noon sa mall, Sir Jupiter, parang gumaan ang pakiramdam ko. Yung parang nabunutan ako ng tinik. Pero may lungkot pa rin sa puso ko. Kasi alam ko hindi pa tapos ang lahat. Pagka-uwi ko sa bahay, nakita ko si nanay na naghihintay sa akin. Nag-aalala yung mukha niya. Alam ko noong nagtataka siya kung bakit ang aga kong umuwi. "Anak, anong nangyari?" tanong ni nanay. Bakit ka umuwi ng ganito kaaga?" Hindi ako sumagot noon. Niyakap ko lang siya ng mahigpit. Parang gusto kong sabihin sa kanya lahat ng nangyari. Pero hindi ko kaya. Kumain kami ng hapunan. Pero tahimik lang kami. Walang nagsasalita at parang ang bigat ng atmosphere. Pagkatapos kumain, nagpaalam ako kay nanay na matutulog na ako. Kailangan kong magpahinga. Kailangan kong mag-isip. Pero hindi ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung mga nangyari sa mall. Yung mukha ni Mr. Ramirez, yung multo ni Isabela, yung babae na nakapulang dress. Hindi sila mawala sa isip ko. Habang nag-iisip ako noon, may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Kinabahan ako at napaisip ako kung sino kaya yun. Binuksan ko yung pinto noon at nagulat ako nang makita ko si Aling Marta. Hindi ako makapaniwala noon, Sir Jupiter. Bigla na lang gumulo ulit yung isip ko. "Aling Marta, anong ginagawa niyo dito?" tanong ko. Paano niyo nalaman kung saan ako nakatira?" "Janice, anak, kailangan kita makausap," sabi ni Aling Marta. Seryoso ang mukha. Pinapasok ko si Aling Marta sa kwarto ko at umupo siya sa kama ko. Hinawakan niya ang kamay ko at ang lamig ng kamay niya. "Alam ko ang lahat, Janice. Alam ko ang tungkol kay Isabela. Alam ko ang tungkol kay Mr. Ramirez at alam ko rin ang tungkol sa iyo," sabi ni Aling Marta at parang binasa niya yung isip ko. Napatanong ako noon kung sino ba talaga siya at ano ang ibig niyang sabihin. "Matagal na akong nagtatrabaho sa mall, Janice," sabi ni Aling Marta. "Pero hindi lang ako basta empleyado. Ako ang tagabantay ng mall. Ako ang nagpuprotekta sa mga kaluluwang hindi matahimik." Parang nagbago yung boses niya noon, Sir Jupiter. Para bang hindi sa si Aling Marta na kilala ko. Sinabi ko sa kanya noon na hindi ko maintindihan kung ano ba ang sinasabi niya. "May mga sikreto ang mall na hindi mo alam, Janice," sabi ni Aling Marta.
May mga kaluluwang hindi matahimik na naghahanap ng hustisya. At ikaw, Janice, ikaw ang pinili para tulungan sila. Nagulat ako noon, Sir Jupiter. Sa totoo lang, para akong natigilan noon. Pakiramdam ko mababaliw ako sa mga nangyayari. Dahil may puso ka, Janice, sabi ni Aling Marta. May tapang ka at may koneksyon ka sa mga kaluluwang hindi matahimik. Natulala ako noon, Sir Jupiter, sa sinabi ni Aling Marta. Para bang ayaw pumasok sa utak ko ang lahat ng sinasabi niya. Tuturuan kita, Janice, sabi ni Aling Marta. Tuturuan kitang gamitin yung kapangyarihan mo. Tuturuan kitang maging tagapagbantay. Pakiramdam ko noon dahil sa pagdulong ko kay Isabela, parang biglang nagbago ang buhay ko sa isang iglap. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Aling Marta, Sir Jupiter. Pinilit ako noon ni Aling Marta na gamitin ko daw ang kakayahan ko, pero agad akong tumanggi. Hindi ako superhero, Aling Marta. Sabi ko, hindi ko kayang magligtas ng mga kaluluwa. Hindi ko kayang lumaban sa mga masasamang espiritu. Hindi ko kayang magpanggap na kaya ko ang lahat. Tumayo ako noon. Salamat sa pagpunta, Aling Marta, pero hindi ko po kayang tanggapin ang alok mo. Pasensya na. Sabi ko. Nalungkot noon ang mukha ni Aling Marta. Sinabi niya noon sa akin na naiintindihan niya ang desisyon ko. Tumalikod si Aling Marta at lumabas ng kwarto ko. At napatanong ako noon kung ano ang gagawin ko. Tama ba ang desisyon ko? Pero alam ko sa sarili ko noon na hindi ako handa, hindi ako karapat-dapat at hindi ako pwedeng magpanggap na kaya ko ang lahat. Sabi ko noon, kailangan kong magtrabaho, kailangan kong kumita ng pera, kailangan kong alagaan yung pamilya ko at yun lang ang mahalaga sa akin. Kinabukasan, matapos kong malaman na tuluyan ng nakulong si Mr. Ramirez dahil sa mga ebidensyang nakuha, naghanap ako ng bagong trabaho. Nag-apply ako sa iba't ibang restaurant, sa iba't ibang tindahan, sa iba't ibang opisina. Kahit anong trabaho, sabi ko noon, papasukin ko basta legal at may kita. Pero hindi ako natanggap. Lahat sila may hinihinging experience, may hinihinging qualifications. At parang ang hirap maghanap ng trabaho noon, Sir Jupiter. Halos mawalan ako ng pag-asa noon. Parang gusto ko nang sumuko at parang wala na akong pag-asang umasenso sa buhay. Ilang buwan akong naghanap ng trabaho noon, Sir Jupiter, pero wala pa rin. Parang sinasabi ng tadhana na hindi ako para sa regular na trabaho. Parang gusto akong pahirapan ng mundo. Parang gusto akong maging miserable. Umiiyak na ako minsan, Sir Jupiter, kasi wala na kaming makain. Tapos nakikita ko yung nanay ko na nagtitiis din. Parang ang sakit-sakit at parang dinudurog ang puso ko noon. Pero hindi ako sumuko. Alam ko noon kailangan kong magpatuloy para sa pamilya ko at para sa kinabukasan ko. Sabi ko noon kahit ang hirap-hirap kailangan kong lumaban, kailangan kong magpakatatag at kailangan kong magtiwala. Isang araw habang naglalakad ako sa kalye, may nakita akong sign na nakadikit sa isang maliit na tindahan. Helper Wanted ang nakasulat. Pakiramdam ko noon parang may liwanag na nagpakita sa dilim, parang may pag-asang sumilip at may bagong oportunidad. Lumapit ako noon sa tindahan. Maliit lang siya, Sir Jupiter, parang antique shop, puno ng mga lumang gamit, parang bahay ng multo at parang may mga kaluluwang nang tatago. Pumasok ako sa loob, may nakita akong matandang lalaki na nakaupo sa counter, nagbabasa siya ng libro. Parang isang wizard, parang may alam siya sa mga sikreto ng mundo at parang may kapangyarihan siya. Magandang araw po, mag-a-apply po sana ako sa trabaho, sabi ko. Kinakabahan ako noon, Sir Jupiter. At inisip ko na baka hindi rin ako tanggapin, na baka sayang lang yung pag-asa ko. Hanggang sa tumingin sa akin yung matandang lalaki. Nginitian niya ako, parang may kabaitan sa mga mata niya. Parang may nakikita siyang maganda sa akin. Parang may nakikita siyang potensyal at may nakikita siyang hinaharap. Ikaw pala yung mag-a-apply. Halika, umupo ka. Sabi niya. Umupo ako noon sa harap niya. Kinuha niya ang resume ko at binasa niya.
Tinitigan niya ako noon, Sir Jupiter, parang sinusuri niya ako. Janice, sabi niya, may experience ka sa cleaning pero wala kang experience sa antique. Agad akong sumagot noon ng opo at sinabi ko na willing ako matuto. Ngumiti noon yung matandang lalaki. Sinabi niya sa akin na gusto niya ang attitude ko. Agad niya rin noon sinabi sa akin na tanggap na ako pero ang trabaho ko raw ay magbenta at hindi maglinis. Hindi ako makapaniwala noon, Sir Jupiter. Sinabi ko na sisikapin kong matuto at magawa ang trabaho ko at syempre, Sir Jupiter, tinanong ko na rin kung kailan ako magsisimula. Bukas na, sabi nung matandang lalaki sa akin noon. Ako nga pala si Nestor. Ikaw ang magiging assistant ko dito sa antique shop. Nagpasalamat ako noon kay Mang Nestor. Sobrang saya ko, Sir Jupiter. Sabi ko sa wakas may trabaho na ako. Parang nabuhayan ako ng loob. May bagong pag-asa at bagong simula. Pagka-uwi ko sa bahay, sinabi ko kay nanay yung magandang balita at tuwang-tuwa siya. Kinabukasan nagsimula na akong magtrabaho sa antique shop ni Mang Nestor. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin doon. Hindi ko alam kung anong mga sikreto ang nakatago sa loob ng tindahan na ito. Pero sabi ko noon handa akong harapin ang kahit ano. Handa akong lumaban. Handa akong magtiwala at matuto. Mahirap sa umpisa, Sir Jupiter, pero natutunan ko rin kung paano mag-ayos ng mga lumang gamit, kung paano makipag-usap sa mga customer, kung paano magbenta. Naging parang pamilya ko si Mang Nestor. Kalaunan, tinuruan niya ako ng maraming bagay. Hindi lang tungkol sa antique, kundi tungkol din sa buhay. Sa paglipas ng panahon, umayos yung buhay namin ni nanay. Nakabili kami ng bagong bahay. Nakapagpatayo ako ng maliit na negosyo. Naging masaya kami at naging payapa. Kaya sa lahat ng nakikinig, gusto kong sabihin na kahit gaano kahirap ang buhay, huwag kayong susuko. Laging may pag-asa at may bagong simula. Kailangan lang nating magtiwala at magpatuloy. Sir Jupiter, maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko dito sa inyong channel. Sa mga listener na sumusubaybay, maraming salamat din po sa inyong lahat. Sana may napulot kayong aral sa kwento ko. Pero bago ako magpaalam, gusto ko kayong tanungin. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong baguhin ang nakaraan, babaguhin niyo ba ito? Kahit na may posibilidad na magbago rin ang hinaharap. Janice, lubos akong nagpapasalamat sa iyo sa pagbabahagi ng iyong kwento. Ang iyong mga karanasan ay nagbigay inspirasyon sa akin at marahil sa maraming iba na nakikinig sa atin ngayon. Ang iyong paglalakbay mula sa pagiging isang simpleng janitor hanggang sa pagiging isang matagumpay na negosyante ay nagpapatunay na walang imposible kung mayroon kang determinasyon, tapang at puso. Sa iyong tanong na kung bibigyan ako ng pagkakataong baguhin ang nakaraan, babaguhin ko ba ito kahit na may posibilidad na magbago rin ang hinaharap? Ito ay isang malalim at mapagpahirap na tanong. Ito ay isang tanong po na nagpapakita ng mga posibilidad, mga what-ifs na maaaring magbago ng ating kapalaran. Sa aking pagmumuni-muni, napagtanto ko na ang nakaraan ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Ang bawat pagsubok, ang bawat pagkakamali, ang bawat tagumpay ay humubog sa atin kung sino tayo ngayon. Ang mga paghihirap na ating naranasan ay nagturo sa atin ng mga aral, nagpalakas ng ating loob at nagpatatag sa ating pananampalataya. Kung babaguhin ko ang nakaraan, maaring mabura ang mga aral na aking natutunan. Maaring mawala ang mga pagkakataong makatulong sa iba. Ang mga pagkakaibigan na aking nabuo, ang pag-ibig na aking natagpuan. Ang mga pagbabagong ito ay maaring magdulot ng hindi inaasahang mga resulta na maaring magbago ng aking hinaharap sa hindi kanais-nais na paraan. Kaya Janice, sa aking palagay hindi ko babaguhin ang nakaraan. Sa halip gagamitin ko ito bilang isang mapagkukunan ng lakas, inspirasyon at karunungan. Ang mga karanasan na aking pinagdaanan ay magsisilbing gabay sa aking mga desisyon
magpapalakas sa aking loob at magpapaalala sa akin na huwag sumuko sa harap ng mga pagsubok. Ang payo ko sa iyo, Janice, huwag mong pagsisihan ang nakaraan. Sa halip, yakapin mo ito. Pag-aralan, gamitin bilang isang batayan para sa iyong paglago at pag-unlad. Ang iyong mga karanasan ay nagpapakita na mayroon kang tapang, determinasyon at puso upang malampasan ang anumang hamon na dumating sa iyong buhay. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili. Sundin ang iyong puso, maglingkod sa iba. Ang iyong kwento ay nagbibigay inspirasyon sa amin at ako'y naniniwala na marami ka pang magagawang kabutihan sa mundo. Muli, Janice, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Ito ay isang karangalan para sa akin na maging bahagi ng iyong paglalakbay. Mga mahal naming tagapakinig, buong puso akong nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Janice. Sa bawat yugto ng kanyang buhay na ating sinaksihan, naway nadama ninyo ang kanyang paghihirap, ang kanyang tapang, ang kanyang pag-asa. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa katotohanang kayang lampasan ng tao ang anumang pagsubok kung mayroon siyang pananalig sa kanyang sarili at sa kanyang pangarap. Si Janice, mula sa kanyang simpleng pamumuhay bilang isang janitor hanggang sa kanyang tagumpay bilang isang negosyante, ay nagturo sa atin na walang imposible. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon, liwanag sa gitna ng dilim at paalala na ang bawat isa sa atin may kakayahang baguhin ang ating kapalaran. Ngayon, bago po ako tuluyang magpaalam, ibinabalik ko naman sa inyong tanong na ibinahagi ni Janice sa atin. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong baguhin ang nakaraan, babaguhin niyo ba ito? Kahit na may posibilidad na magbago rin ang hinaharap. Ang tanong na ito po ay hindi lamang isang simpleng katanungan. Ito ay isang imbitasyon na suriin ang inyong mga puso, na balikan ang mga pangyayari na humubog sa inyong pagkatao, at timbangin ang mga posibilidad na maaring magbago ng inyong kinabukasan. Naway sa inyong pagmumuni-muni